Yung harog natin mga boards. Tibay ba? So meron na naman tayong isang kalabaw dito. Ayan o. Turo. Yo! Isang magandang hapon sa ating lahat. At for today's video, welcome naman tayo sa panibagong video natin pagsasamahan ngayon. At for today's video, gusto ko kayong i-update dito sa mga ampalaya natin mga boards. At napakaganda ang balita dahil nung una akala ko napanghinaan na tayo ng loob. Pero umpisa lang yon mga boards. Ganoon naman talaga ang ampalaya. So meron tayong tinatawag na pagsubok sa buhay. So eto mga boards, gusto ko lang i-share sa inyo, no, dahil itong ampalaya na to, naitanim namin to noong 28. So nagtanim tayo ng ito nilahat natin to. So nakapagtanim ako ng dito noong 28, nakapagtanim tayo ng mga 300 seeds siguro yung naitanim natin. Pero yung buto na yun mga boards, ito na yun, yung buto na ginamit natin dito. So sa ngayon, wala pa talaga silang sign na kung meron pa talagang lumalabas sa kanila or tutubo ba talaga sila. So wala tayong magandang pangitain, no, na nakikita sa mga buto na una nating naitanim. Pero di tayo mawala ng pag-asa kasi bago naman tong buto na to wala pang tao, di pa maabot ng isang taon tong buto na to Pero hanggang titingnan natin hanggang linggo kasi pag di pa talaga siya tutubo, so pupunta tayo ng Kanlaon sa linggo kasi bibili ako ng mga gamit natin doon. Bibili tayo ng abono, tsaka bibili na rin ng buto ng kalabasa natin dahil yung ating na-sprayhan, nakikita nyo naman ay nag-iba na yung kulay. Ayun yung kulay ng ating na-sprayhan nakaraan sa ating darating na kalabasa son. Abangan nyo yung mga boards. At napakaganda ng presyo ng kalabasa natin ngayon, nasa 40. Sus ko, Ginoo pastilan. So ngayon, eto na, titingnan natin to hanggang linggo. Kung wala pa talagang tutubo, so bibili pa tayo ng isang lata. So ito yung sinasabi ko na hindi tayo mawala ng pag-asa dahil di ba nabitin siya mga boards, hanggang dito lang siya, hanggang pang 10 lang siya na lane yung ating mga buto. So ngayon ito hanggang dito lang siya. Itong lane na to yung ating naitanim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 na linya. 10 linya yung ating naitaniman ng lumang buto na hanggang ngayon hindi pa rin tumutubo. Ilang araw na ba? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. So meron tayong 8 days. Eto, isa na itanim natin to noong 29. 29, 20, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 7 days. Meron siyang 7 days na consume. At ito yon kagandahan dahil lumabas na. Ayan yung mga ampalaya natin. Lumabas na yung ating pangalawang naitanim. So ngayon ang gagawin natin dito, bumili na ako ng gamot kanina. Pabanguhan natin ito mamaya para iwas sa mga kaibigan natin. Alam naman natin mga kaibigan na mababait naman yun sila. So wag naman sanang kumain dito pwede naman sa ibang area lang, wag lang dito sa area natin. At ito na yung mga ampalaya natin mga boards. Napakaganda ng tubo nila, pure buyag. So ngayon bibigyan natin sila ng magandang performance mga boards. Eto na. So ang naitaniman natin na tumubo na mga boards, meron tayong nataniman na eto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na lane. So bukod na lang yun doon dahil doon sa bandang pinakalas, so 3 piraso lang yata yun naitanim natin, no? 4 ba yun? Basta
Pito na tudling yung ating nataniman ng ampalaya na ganito. Pero ito mga birds, magdadagdag tayo ng isang lata pa dun sa kanlaon. So sayang naman kasi itong area na to. Pag napabayaan lang natin na ganyan, nakatingga lang, na wala tayong maitanim, dagdagan natin yan mga birds. Abangan nyo na lang yung area na yan. Yan na. So ngayon mga birds, eto magharog na tayo. So umpisa ko na sa pagharog yung mga natin, ampalaya natin. Tuong bilis lang talaga puro buyag oh. Yan. So mga ganyan kasi mga birds, mabango yan sa mga kaibigan natin. Kaya kailangan nating pabanguhan yan. Eto, walang tumubo dito. Naanod sa baha yata. Tingnan lang natin kung saan tutubo yung buto na nandito area na. Itong area na to. Yan, tulad na ito. Meron pang isa last dito. Tapos the rest, wala na. Ito pa. Dito, matagal-tagal pa yan. Malayo-layo yung agwat. Pero dito banda, okay na. Sunod-sunod na. Dito naman, okay naman yung tubo dito. Di pa naglabasan lahat, pero may mga nakausli na tulad nito. Ayan, may naputol na nga mga birds oh. Pero okay yan. Sisibol din yan. Mga naputol. Goods na, goods. Eto, may lumabas pa nga dito mga birds oh. Pero eto, ilipat na lang natin siguro to pag sa magandang area, para di na tayo makapagharog dyan. Kasi ilang piraso lang to. Meron pang isa dito. Pwede natin ilipat yan. So ngayon, yung pito na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uunahan na natin. Aharugan na natin mga birds. Pero kukuha pa ako ng maharog doon. Ang unahin ko lang yung dito sa pinakadulo niya. Ito. Dito tayo mag-uuna kasi ipapantay ko yan mga birds. Pantayin natin yan. Ang gamitin natin dyan, kawayan. So kailangan natin ng 14 na kawayan. Yung magagamit natin dyan. At kukuha lang ako dun sa kabilang area. Na, tinan nyo yung mga birds oh. Yung ating tataniman ng kalabasa. Oh, di ba? May mga pagbabago na. Nakikita tayo, may mga talagang nalalaya na sila ba. So, siguro ito sunugin na lang namin to ni Tatay Rayot. Pag nagtuloy-tuloy yung init para pagtudling, di tayo mahirapan sa pagtudling. Makapagtanim tayo ng maayos. Kasi ang isang lata pa naman yung kakanain nating kalabasa. Subok lang. Kalabasa yung birada natin. Phew. Let's do it. Grabe yung mais dito mga birds oh. Ito na pala yung mais namin dito oh. Yan, meron na kaming naipon dito ng ganito karami. Meron pa sa loob niyan mga birds. Yung sa loob niyan ay hindi pa nabalatan. So ito yung hihimayin natin sa pangalawa pagkakataon. Pero hindi pa sa ngayon dahil yan nga, busy nga tayo. So isisingit lang natin sa gabi or tanghali. Nag-i-edit tayo. Tara, kuha tayo ng ibang kawayan, ilang kawayan doon na pwede natin gamitin doon. Let's go. May mga harog na rin tayo doon mga birds eh. Sa area na yun eh. Ganda ng panahon natin oh. Pag mga ganitong panahon mga birds, napakasarap talagang kumilos. Sarap maggawa-gawa ba. Kikilos sa buhay bukid dahil
Ito yung tipong talagang masusulit mo yung trabaho mo ba. Kahit marami ka ng trabaho na uubos, pero tuloy pa rin. Kasi di ka masyadong pagod. Kasi sa init, di nga siya mainit. Wala tayong makuha dito. Ito maliit. Ito to. Medyo maliit. Siguro tatlong ano yan. Tatlong hati natin. Sukatin na lang natin. Para dito tayo magpaksaya ng kawayan ba. Dito pa yung iba. At yung mais pala namin dito maboard sa kabila, harbisin na rin pala no. Grabe, probuyag yung mga saging na natin dito oh. Yan, marangkada na sila. Marangkada na. Where are you now? Here I am na me. Here na me. Ito mga kawain na to, magagamit natin to doon oh. Ito yung gagamitin natin doon. Eto. Yes. Ito siya. Agray. Gay. Grabe labong oh. Nagtayuan na. Parang pinagmayayabang yang nilabong ako. Kuhanin ko yung maliliit doon sa baba. Yung maliliit lang muna yung una nating tirahin. Saging natin dito oh. Marangkada na. Shout out sa inyong lahat. Okay. Ito yung mga kuwain na kunin natin sa baba. Ay, ito unahin natin kaya to. Okay na to eh. Palabas na lang to eh oh. Oh. Unahin natin to kasi ito yung unahin natin. Gawa nung gamit to lahat. Doon sa farm lahat to. Kasi medyo mura to eh. Let's go. Hello. Dito na tayo sa area at nakadala tayo sa mahabang kawayan. Agray. Sa aming ganggam. Agray. Sukatan. Hanggang saan yung pagmamahalan. Okay. Yung harog natin mga birds. Tibay ba? Tibay yan. Ha? Tayo ang bahay dito. Right. Oh, aba man. Tama, pang gitna to. Gitna natin to, gitna. Ito yung panggilid natin. Malalaki. Para di basta-basta mahatak.
tulisan natin konti. Huwag nang tulisan, butasan lang natin dun sa gilid. Tara, let's go. Ito lang, kahit ito lang antibayan natin mga birds, yung bawat gilid lang. Para pag naghila tayo ng nylon, hindi siya basta-basta bumibigay. Malalim yung pundar ba. Okay, tumbahan ta. Pwede na yan. Baka di na rin mabunot. Yes. Poste. Di ba? Ibay na. Pwede na yan. Piga natin konti dyan. Para sure ball. Yes. Okay. Goods. 1-0. Bubuhay ito yung kawayan dito pa, birds. Bubuhayin natin siya.
Yan na, meron tayong isang matibay na poste. Right. One, two, three, four, five. 5 harog na tayo. Ito yung matitibay na harog natin. So bawat dulo, kawayan lang gagamitin natin para pag hinila yung nylon, hinila sa nylon mga boards, hindi siya basta-bastang mabawog ba kung tawagin. Kukurb. Kaya sinadya ko, kawayan yung nilagay natin dito sa bandang dulo. Tapos itong matataas, doon to sa bandang gitna. Yan yung medyo bumaba yung lupa ba. Doon natin ilalagay itong matataas. Para di sayang. Okay na yan mga birds. Nakapag tayo na tayo ng 5 oh. 5 matitibay na kawayan. Oo, di ba? Lima, tapos kulang na tayo ng 2, tapos 7 din dun sa dulo, tapos 7 rin sa gitna. So bali 21 lang piraso na magagamit nating kawayan dito. Tapos the rest, kahoy na yan. Mga ganun oh, ganung harog. Anuhan lang natin ang kawayan sa gitna. So tsaka lang tayo sa gitna mga birds dahil yung iba, di pa masyadong naglalabasan. So, gagawin natin, ipantay talaga natin to. Kawayan pantay. Bawat harong nito pantay. Grabe yung bulasa mga birds oh. Dami nagtubuan oh eh. Birds, yan. Tapos ko lang dun sa farm. At meron naman tayong natapos na gawain doon. So di naman ganong karamihan, pero at least meron tayong natatapos araw-araw ba. Kahit sabihin natin makapagtayo tayo ng 6, 5, 10 dyan sa isang araw. O bago lumago yung ampalaya na yan, so matatapos na natin yung pagharog dyan. At di lang yan mga boys, dahil meron tayong isang panibagong blessing na naman. Iba talaga pag mabait ka sa kapwa mo, you know? Ang mahalaga kasi sa dito sa mundong ibabaw mo birds, tiwala kasi. So wag mong sisirain yung tiwala ng kapwa mo tao, kasi ang tiwala ang isa sa pinaka panlaban mo sa sarili mo, no? Pag meron ka nun, so lamang ka. So meron na naman tayong isang kalabaw dito. Ayan oh, turo. Hello. Mukhang mabait naman siya. Mukhang hinihingal ka. Yan ha, kinumpayan natin ang napir. Yan o. Hello. Hi. Ang pangalan niya ay si Wael. Wael he. Di ba birds, kay ano to? Tio Genie. Tia Guning, yung viewers natin na laging dumadaan dito araw-araw. Yan, yung mga anak ng viewers po natin. Shoutouts sa mga nagagandahang anak ni Tio Genie at ni Tio Guning. Si Inday Aji. Yan, si Inday Jinky. Inday Jojo. Sila yung laging nanonood sa mga video natin dito sa bukid yan. So, siyempre shout out kay Dong Jimuel sa nagdala nito kanina. Hindi na natin nakuhanan yung pagdala dito mga birds dahil andun nga tayo kanina. Gumagawa tayo. So abangan nyo bukas. Alam na kung saan to dadalhin. Dadalhin na naman namin sa Blue Key to bukas mga birds. Malaki siya, nasa 300 kilo siguro. Mahigit. Hindi naman papatong siguro ng 400 kilo to mga birds. Yung kalabaw na to. Iba naman yung tingin mo sa akin ha. May gusto ka sa akin oh. Diyan ka muna. So kami bahala sa inyo Tatay Riot bukas. Tingnan lang natin kung painom natin ng tubig na marami or kumpay lang. Pero pag ganyan kumpay lang, sapat na. So karne yan. Pag mga ganyang kalabaw mga birds, lalaki. So
bihirang-bihira yan mausuhan. So ang ano dyan talaga, karne. Karne ang labanan dyan. So ngayon papuntahan ko lang saglit si Jolly doon sa taas. Dahil noong oras na ba? Kumpayan natin siya. Para mapainom na rin natin pala ng tubig, no? Si Jolly. Mag-spray tayo pagbalik. Let's go. Gabihin na naman tayo nito. Babad lang muna tayo ng pagkain ng mga alaga nating baboy. Para pagbalik, bigay na lang. Baliw yung aso. Ang ganda na ng bahay ni Tinini, oh. Dito tayo sa King Words dahil saksak ako ng tubig. Sino yung aso? Baliw yung aso, kawawa naman eh. Ano, wala ah. Gago. Hindi na isa, oh. Ay, hindi no. Layo. Ganda ng bahay ni Tinini, oh. Shoutout kay Tinini. Wow. So, very beautiful house, you know? Ito tayo, saksak lang tayo ng tubig natin dito. Sa area. Sa taas. Paggabi na. Yes! Ang daming nakabuntot sa barko, mga boys, na ano, mangingisda, oh. Yan.